Tumatakbo ang mga bida sa loob ng isang kuweba habang hinahabol ng mga slugma. Ipinaalala ni Max kay May na hindi ito mangyayari kung hindi lumabas ang Skitty sa Pokeball nito at umatake, habang sinabi naman ni May na hindi niya ito kasalanan at wala silang oras para magtalo tungkol dito. Nagsimulang gumamit ang mga slugma ng flamethrower, kaya ipinaliwanag ni Brock na kailangan nilang makalabas ng mabilis. Nakakita si Ash ng bitak sa pader at pinagamit si Pikachu ng Iron Tail para sirain ang pader na bato at makalabas. Gayunpaman, nagpagulong-gulong ang mga bida sa padulas na lupa. Matapos gumulong pababa, tumayo ang lahat at napagtantong muntik na sila roon. Nakipaglaro ang Skitty sa isang namal na natutulog. Sinubukan itong gisingin ng Skitty, kahit nagalit si May, dahil ito rin ang dahilan kung bakit sila hinabol ng mga slugma, pero patuloy itong nanggulo. Ibinalik ni May ang Skitty, at namangha ang mga bida dahil hindi pa rin nagigising ang namal. Biglang nagising ang namal at naglabas ng init, pagkatapos ay kumain ng mga berry at nilapitan ito ng isang furret. Isang babae ang naghahanap sa namal, kaya nagsimula na namang ma-inlove si Brock. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Julie, na nakatira sa malapit na ranch. Sinubukang dumiskarte ni Brock, pero ang namal na malapit sa kanya ay naglabas ng init, kaya napaso si Brock. Tumakbo ang namal para kumain pa ng mga berry, kaya pinigilan ng furret ang namal, na bumalik naman kay Julie. Nangako si Julie na bibigyan niya ng ilang berry ang namal. Alam ni Julie na ang mga bida ay dadaan sa fiery path patungong Laveridge Town, dahil ang mga manlalakbay ay karaniwang nakaka-encounter ng slugma at napapadpad malapit sa bahay ni Julie. Inanyayahan sila ni Julie na manatili sa kanyang bahay para sa gabi at gagawa niya sila ng pagkain, pero nagmungkahi si Brock na siya na ang magluluto, na sinuportahan naman ng lahat. Habang bumabalik ang mga namal sa ranch, nanunood ang Team Rocket sa nangyayari. Naalala ni James na mayroon siyang namal para panatilihin siyang mainit habang natutulog. Natuwa si Jessie at nagmungkahing hulihin ang mga namal at ibenta ang mga ito, isang ideya na sinang-ayunan ni na James, Meowth, at pati na rin ni Wobbuffet. Nang bigyan ni Julie ng mga berry ang mga namal, nag-alok sina Max at Brock na tulungang alagaan ang mga ito. Pinayagan sila ni Julie na gawin ito, at habang sinusuklay ni Max ang namal, binibigyan naman sila ni Brock ng pagkain. Hinamon ni May si Ash sa isang labanan, dahil gusto niyang makatikim ang Skitty ng totoong laban para hindi ito masyadong malikot. Tinanggap ito ni Ash, bagaman gusto ni Julie na labanan si May dahil hindi siya madalas nakakalaban. Inilabas ni May ang Skitty, habang si Julie naman ay ang kanyang furret. Sinundan ng Skitty ang furret, hindi pinansin ang utos ni May na bantayan ang galaw ng kalaban, pero nang tumigil ang furret, tinamaan ng buntot nito ang Skitty, na nagpatumba rito. Umatake ang Skitty gamit ang tackle, pero umiwas ang furret, kaya gumamit ang Skitty ng double slap. Iniwasan ng furret ang mga atake, kaya napagod ang Skitty. Tiningnan ni May ang Pokédex at inutusan ng Skitty na gumamit ng assist. Gayunpaman, gumamit ang Skitty ng Ember, pero iniwasan pa rin ng furret ang atake. Nagulat si Ash sa ataking ito dahil hindi pa niya ito naririnig noon. Gumamit ang Skitty ng assist, kaya ang atake ay naging Silver Wind, pero umiwas ang furret. Inatake ng furret ang Skitty gamit ang slam, na tumama rito. Pinuntahan ni May ang Skitty at nakitang magiging maayos din ito kapag nakapagpahinga na. Nagpasya si Julie na itigil na ang laban, habang nagtataka naman si May kung paano nakagamit ang Skitty ng Ember o Silver Wind. Sinabi ni Julie na nakagamit ang Skitty ng mga atake ng kahit sinong Pokemon ni May sa pamamagitan ng assist. Humanga rito si May na naramdamang magiging kapaki-pakinabang ang assist. Kalaunan, kumakain sina Pikachu at Skitty ng mga Pokeblock para sa hapunan. Nabanggit ni Julie na dati siyang coordinator at sinabing nakikita niyang magiging kapaki-pakinabang ang Skitty ni May para sa mga contest, kailangan lang ng higit pang pagsasanay. Naghanda sina Max at Brock ng hapunan na nagpahanga sa lahat. Sa gabi, sinubukan ng Team Rocket na nakawin ang mga natutulog na namal gamit ang isang makina na mukhang namal. Isa-isa nilang ninakaw ang mga ito gamit ang mga robotic arm. Nagising sina Furret at Pikachu, at binalaan ang lahat tungkol sa pagnanakaw sa mga namal. Lumabas ang lahat at hinarap ang Team Rocket na agad namang binanggit ang kanilang motto. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero nabigo ito dahil ang makina ay electric-proof gaya ng mga totoong namal. Hinabol ng Skitty ang namal machine pero hinawakan siya ni May at kapwa sila na itulak sa mga mechanical arm. Tumalo ng makina at ang mga braso ay bumalik sa loob ng makina kasama sina May at Skitty. Nangako sina Brock at Ash kay Max na ibabalik sila at sumakay sa truck ni Julie para sundan ng Team Rocket. Sinubukan ni May na gisingin ang namal, pero nabigo siya, kaya gumamit ang Skitty ng tackle para sirain ang pader. Tumalbog ang Skitty at nahulog sa isang namal na biglang nagising. Ginising ng nagising na namal ang iba pa. Nagplano ang Team Rocket kung anong gagawin nila.
Nagplano sina Meowth at James na magkaroon ng piging, pero gusto ni Jessie na tumira sa isang tropical na isla kung saan makakakain siya ng kahit anumang oras niya gustuhin, na nagpahanga kina Meowth at James. Bigla nilang narinig ang pagbunggo ng mga namal sa pader. Sinubukan ni May nagisingin ang huling namal, pero nang marinig ng Team Rocket ang pag-atake ng mga namal, nag-spray sila ng tubig para pakalmahin ang mga ito. Eksakto namang nagising ang huling namal. Sinundan nina Ash, Brock, Max, at Julie ang makina gamit ang isang truck at nagpabilis. Binunggo ng namal ang pader, pero matapos ang ilang pagsubok, nakatulog ito. Pinagamit ni May ang skitty ng assist para gisingin ang namal, pero gumamit ang skitty ng gust. Inulit ng skitty ang atake at gumamit ng ember, na nagbigay ng lakas sa namal. Gumamit ang namal ng flamethrower, na nagpagising sa iba pang namal. Gumamit ang mga namal ng flamethrower sa makina, kaya gumamit uli ang Team Rocket ng water spray para pakalmahin sila. Gumamit ang skitty ng double slap para sirain ang spray. Gumamit ang namal ng flamethrower, kaya nasunog ang makina. Nasira ang makina, kaya nakalabas sina May at ang mga namal. Nainis ang Team Rocket dahil kina May at Skitty at nakitang dumarating na ang iba. Lumabas si Julie sa kanyang truck at niyakap ang mga namal na nasa mabuting kalagayan. Inilabas nina Jessie at James ang Suviper at Cacnea para lumaban, pero niyakap na naman ng Cacnea si James. Gumamit ang Suviper ng Poison Tail, pero umiwas ang Furret at gumamit ng Slam, na nagpabagsak sa Suviper. Gumamit ang Cacnea ng Needle Arm, pero gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, na tumama rito at nagpatalsik sa Team Rocket. Biglang kumain ng mga berry ang isang namal, kaya naisip ni Julie na oras na para sa hapunan. Kinabukasan, nagpasalamat si Julie sa mga bida para sa kanilang tulong, at sinabi sa kanila na para makapunta sa Laveridge Town, kailangan nilang sumakay sa cable cart para tawirin ang Mount Chimney at bumaba. Sinubukang dumiskarte ni Brock kay Julie, pero hinila siya palayo ni Max. Kaya naman, kumaway na ang mga bida bilang pamamaalam kay Julie at tumuloy na sa Laveridge Town. Tumatakbo ang mga bida patungo sa istasyon ng cable car. Nasasabik si Ash na pumunta sa Laveridge Town para sa kanyang susunod na gym battle, ngunit pagod na ang kanyang mga kaibigan. Ang Team Rocket, na nakadisguise, ay tumatakbo rin patungo sa cable car para makasakay. Nagsimulang umakyat ang cable car at habang ini-enjoy ng mga bida ang magandang tanawin, nagbabalak naman ang Team Rocket na nakawin si Pikachu. Sa bundok chimney, isang mananaliksik ang naghahanap ng isang bato at nagbiro pa. Habang namamangha ang mga bida sa tanawin, gumawa ng hakbang ang Team Rocket at nagpanggap na mga tour guide. Sumagot si Max na hindi sila kumuha ng mga guide, ngunit sumagot si Meowth, na nakadamit pang babae, na gagawin nila ngayon ang trabahong ito ng walang bayad. Isang eroplano ang dumaan malapit sa cable car, habang patuloy naman si Jessie sa pagpapaliwanag tungkol sa lugar. Nagawa ng mananaliksik na mahanap ang isang meteorite. Sa likod niya, gayunpaman, lumapag ang eroplano at lumabas ang mga lalaki. Napalibutan ng mananaliksik ng mga tauhan ng Team Magma at hiningi ni Tabitha ang meteorite mula sa kanya. Nagpapaliwanag si Jessie tungkol sa lugar, ngunit isang helicopter ang patungo sa bundok, kaya naghinala sila na may nangyayaring kakaiba sa tuktok. Tinakot ni Tabitha ang mananaliksik at sinabing ang batong hawak nito ay may mas malaking kahalagahan kaysa sa kung saan man ito gagamitin ng mananaliksik. Lumapag ang helicopter at agad na nagbigay ng utos si Shelly sa kanyang grupo. Ilang mga tauhan ng Team Aqua ang pumunta sa control room at pinagamit sa Crawdont ang bubble beam para atakihin ang mga gwardya. Pinatay ng isang tauhan ng switch ng kuryente, kaya huminto ang cable car kung saan nakasakay ang Team Rocket at ang mga bida. Tinanong ni Brock ang mga tour guide kung mayroon silang cellphone, ngunit wala sila nito. Gayunpaman, nakakita si Brock ng emergency phone sa loob ng car at tumawag sa control room, ngunit walang sumasagot. Napagtanto ng mga bida na sila ay natrap, ngunit sumigaw si Jessie sa telepono, sabay hampas kaya nasira ito. Naghinala ang mga bida sa mga tour guide, kaya tinanggal na ng Team Rocket ang kanilang mga disguise at binanggit ang kanilang motto. Nagkaharap ang Team Aqua at Team Magma kasama ang mananaliksik. Sinabi ni Tabitha na huli na sila, ngunit ipinunto ni Shelly na nasa tamang oras lang sila lalo na't ibibigay na ng mananaliksik ang meteorite sa kanila. Inilabas ni Tabitha at ng kanyang mga tauhan ang Golbat at Mightyena, habang si Shelly at ang kanyang grupo ay naglabas ng Walrein at Crawdont. Habang abala ang dalawang grupo sa isa't isa, nakatakas ang mananaliksik, kaya ipinadala ng magkabilang panig ang kanilang mga tauhan para habulin ito. Tinapos ng Team Rocket ang kanilang motto, ngunit hindi sila natuwa dahil hindi nakikinig ang mga bubuwit, dahil nag-iisip ang mga ito ng plano kung paano makakalabas ng car. Ipinaalala ni Brock sa Team Rocket na kung maglalaban sila, baka sumabog o tumalsik ang car. Nakakita si Ash ng lubid at itinali ito sa dulo ng car at sa isang haligi.
Nagsimulang tumawid si Ash patungo sa kabilang panig kasama si Pikachu, at habang humanga si Meowth sa kanyang lakas ng loob, nagalit naman si Jessie dahil iiwan sila ng bubuwit. Tumalon si Jessie sa lubid, ngunit agad na nanganib at nangailangan ng saklolo. Sumunod na tumalon sina James at Meowth para iligtas siya, ngunit nangailangan din sila ng tulong. Dahil sa bigat nilang lahat, naputol ang lubid, kaya nahiwalay si Ash sa iba. Nangako si Ash na maghahanap ng tulong para sa Team Rocket at sa kanyang mga kaibigan, habang ang Team Rocket naman ay nakabitin sa dulo ng lubid. Inatake ng Crawdont ang Mighty Yana gamit ang Bubble Beam, ngunit nagmintis ito at gumanti ang Mighty Yana gamit ang Hyper Beam. Gumamit ang Golbat ng Air Cutter na tumalo sa Wall Ray ng Team Aqua. Nang makitang natatalo na sila, ibinalik ng Team Aqua ang kanilang mga Pokemon at umatras. Inutusan ni Tabitha ang mga tauhan na ihanda ang sistema, habang naglalagay ng laser ang mga ito. Paakyat si Ash sa burol, ngunit patakbong bumaba ang mananaliksik at nabangga si Ash. Nagtago silang dalawa at nakilala ni Ash na ang mga lalaki ay mga miyembro ng Team Magma, at nagtaka kung ano na naman ang binabalak ng mga ito. Nagtanong si May kung sino ang may pagkain, kaya nag-alok si Brock ng mga sandwich na makakain. Bago sila kumain, tumingin sila sa Team Rocket, na nakatingin sa kanila na may gutom na mukha. Sinabi ni Max na siguro ay dapat nila itong alukin ng pagkain. Sinabi ni Meowth na tinatanggihan nila ang ganoong alok, ngunit nainis nang makitang kumakain na sina Jessie at James. Sinabi ng dalawa na wala silang bad guy pride, kaya sumali na rin si Meowth sa pagkain. Ipinakilala ng mananaliksik ang kanyang sarili kay Ash bilang Cosmo. Inamin ni Professor Cosmo na nag-aaral siya tungkol sa mga asteroid at meteorite, mga bato mula sa kalawakan. Ipinunto ni Cosmo na gusto niyang saliksikin ang bato, ngunit nagtaka kung bakit ito gusto ng Team Magma. Naghinala si Ash na gagamitin ito ng Team Magma sa kasamaan. Hinawakan ni Ash ang bato at nagtaka kung bakit napakabigat nito, ngunit inisip ni Cosmo na isa lamang ito sa mga misteryo na hindi pa alam ng sangkatauhan. Sumagot si Cosmo na pinili niyang pag-aralan ng mga asteroid dahil isa ito sa mga bagay na maaari nilang hawakan na nagmula sa kalawakan. Ang mga asteroid na papunta sa planeta ay nasusunog at lumiliit, kaya nagiging mga meteorite. Namangha si Ash at ibinalik na ang bato kay Cosmo, na nangakong hindi ipapamigay ang meteorite. Biglang kinuha ng isang Golbat ang meteorite at ibinigay ito sa mga tauhan ng Team Magma, na agad namang umalis. Habang inihahanda ng iba pang tauhan ng laser, nakatanggap si Tabitha ng ulat na nakuha na ng isang grupo ang meteorite. Natuwa si Tabitha dahil makukumpleto na nila ang kanilang layunin, habang nakatutok ang laser sa lava sa loob ng bulkan. Nagsimulang yumanig ang cable car dahil sa hangin, kaya umaasa ang lahat na babalik si Ash na may kasamang isang team na magliligtas sa kanila. Inilagay ng Team Magma ang meteorite sa laser cannon na nakatutok sa lava ng bulkan at inactivate ito. Nahanap ni Ash at Cosmo ang Team Magma, at ipinaliwanag ni Cosmo na gusto nilang gamitin ang laser para i-activate ang bulkan, at nangangamba siyang baka bumulwak ang lava. Naghiwalay sina Ash at Cosmo para makuha ang meteorite, habang nararamdaman naman ni Tabitha na mapapasailalim na sa kanilang kontrol ang enerhiya ng mundo. Lumitaw si Cosmo sa harap nila at nagbato ng bato, kaya hinabol siya ng ilang miyembro ng grupo. Pumunta si Ash sa kanan para buksan ito, ngunit nabigo siya, kaya pinagamit niya si Pikachu ng Thunderbolt na nakasira sa laser. Sinimulang pukpukin ni Ash ang laser gamit ang isang bato, ngunit nakita siya ni Tabitha, na nagpadala ng mga tauhan para pigilan siya. Nakuryente ang mga tauhan ng Thunderbolt ni Pikachu, habang nakita naman ni Tabitha na nawalan na ng kontrol ang laser. Patakbong pumunta si Tabitha para kunin ang meteorite, ngunit binunggo siya ni Cosmo. Dahil nakitang mas mabuting walang makakuha sa meteorite, itinulak ni Cosmo ang cannon, kasama ang meteorite sa loob nito, patungo sa lava. Inutusan ni Tabitha ang kanyang mga tauhan na umatras dahil wala na silang magagawa, kaya naiwan sina Ash at Cosmo, na nalulungkot sa ginawang sakripisyo. Umalis na rin ang Team Aqua, ngunit natutuwa si Shelly sa kaalamang napigilan nila ang mga plano ng Team Magma. Ipinaliwanag naman ni Tabitha na natuto sila sa kanilang mga pagkakamali at sa limitasyon ng kanilang plano, at natutuwa rin siyang malaman na napigilan nila ang mga plano ng Team Aqua. Kalaunan, nailigtas na mula sa car sina Brock, May, Max, at ang Team Rocket. Sinubukan ng Team Rocket na nakawin si Pikachu, ngunit nang lumabas ang Wobbuffet ni Jessie mula sa kanyang Pokeball, natanggal ang bahagi ng bangin kung saan sila nakatayo, at nahulog sila pababa ng bundok. Napansin ito ni Ash at Brock at inisip na baka nagpa siya ang Team Rocket na bumaba pabalik sa daan kung saan sila nanggaling, bagaman hindi sigurado sina May at Max kung bakit. Itinuro ni Cosmo sa mga bida ang direksyon patungong Laveridge Town at binati si Ash ng good luck para sa kanyang gym battle, bago magpaalam sa kanila.